So, welcome ulit sa episode 2 ng ating podcast. Welcome to Rush Tech Podcast, ang number one trash podcast in the whole world. Maybe tech podcast, the worst podcast in the whole world. Welcome sa ating episode 2. Probably ang topic natin, okay, is front end versus back end. Nabasa naman nyo siguro sa title natin. Okay. If you want to be a front-end or a back-end developer in the future, this is the right podcast for you. I-discuss natin kung ano yung mga dapat nating malaman or dapat nating matutunan bago tayo maging isang front-end or back-end developer. So first, front-end muna. How can we become a front-end developer? Siyempre, kailangan nating malaman muna is kung paano gumagana ang internet. Okay? How does internet work? Internet is a global network of computers, okay, connected to each other. Yun yung ibig sabihin ng internet. And ano yung HTTP? Ano yung mga domain name? Domain name is kagaya ng google.com, like easy to remember address used to access websites. Mga ganun. Ano yung hosting? DNS and how it works, browsers and how they work. Siyempre, yun yung una nating aaralin para maging isang front-end developer tayo. And after that, if we already know the internet, siyempre, yung susunod natin is HTML. What is HTML? Hypertext Markup Language. Siyempre, unahin natin is aralin yung mga basics. Ano yung mga basics niyan? Okay, siyempre yung definition, Hypertext Markup Language. Ginagamit siya sa front-end. Nagbibigay siya ng structure sa isang web page. Okay? Writing semantic HTML. Okay? It describes na ibig sabihin, both the browser and the developer, okay, yun yung describe niya. HTML semantic element are the types of elements that can be used to define different parts of a web page, such as naging English na eh. Form, yung mga table, yun, yung mga article, header, footer, yeah, etc. Yun yung mga semantic ng HTML. Sunod, forms and validations. Yung accessibility, mga SEO basics. Yan. Kasunod ng HTML, syempre, maaralin natin is CSS. Kung merong HTML na nagbibigay ng structure sa isang website, kailangan niya ng design. Yun yung magagamitin sa CSS. Siyempre, aralin mo yung basic niya. What is CSS? Ito yung cascading style sheets. Ito yung language na ginagamit para mag-style ng mga front-end of any website. Yan yung cornerstone technology of the World Wide Web alongside HTML and JavaScript. Kailangan mo matutunan gumawa ng mga layouts like float, grid, flexbox, positioning, display, and box model. Yan yung mga key topics na ginagamit para makagawa ka ng layouts. Okay? Pwede nyo pag-aralin yan sa W3 School. Napakarami yan. And of course, pinakamahalaga sa paggamit ng CSS is yung responsive web design. Yan yung technique na ginagamit sa mga web pages na para sa lahat ng screen sizes. Like, example, sa browser mo, na idadrag mo siya, tapos sumasabay siya, nag-a-adjust yung size niya. Example, sa cellphone, meron siyang phone version, meron siyang mobile version. Ganun yun. Yun yung, there are certain techniques used to achieve that. Okay? Example is media queries, percentage width, mean or max, width, height, ganun, mga etc. Yun. After CSS, you need to learn JavaScript. Dito na yung mahirap, syempre. Mahirap to. Ito yung paglalaanan mo ng maraming oras. JavaScript, syempre, gaya ng naunang sinabi natin, HTML, CSS, syempre, aralin mo din ang basic ng JavaScript. So, si JavaScript kasi, isa siyang programming language. Siya yung nagdadagdag ng interactivity sa ating mga web pages. Okay, common examples is sa mga nakita nating web pages, yung mga sliders, yung pag pinindot mo itong button na to, is magre-respond siya, yung mga pop-ups and so on. So, itong tatlo na to, imagine natin,
Si HTML is, example natin, sa isang bahay, si HTML, siya yung semento. Yan, siya yung structure. Si CSS, siya yung mga design, yung mga pintura, ganyan. Pero paano siya gagana? Paano mo siya titirhan kung yun lang siya, di ba? Gamitan mo siya ng JavaScript. Si JavaScript, yan yung mga tubig, kuryente, yan yung mga pangangailangan ng isang bahay. Okay, yung tatlo na yan is napakahalaga para makagawa ng web pages. So, kasunod ni JavaScript, kailangan mo matutunan gumamit ng version control systems. Ano ba yan? Best example dito is si Git. Okay? Si Git is nagko-control, sabi nga, version control, nagko-control ng versions. It's open source siya. Git is a free and open source distributed control system designed to handle everything from small to very large projects with speed and efficiency. Okay, efficiency. So, ibig sabihin nito, si Git kasi, like, para siyang save data. Isipin mong ganun. Binago mo yung file mo, di ba? Babaguhin mo yung file mo, and need mong balikan yung dating file. What you need to do is ilagay mo siya sa Git para mababalikan mo pa yung luma mong file na na-save mo dati. So, para kung sakaling nagkamali ka dun sa sinave mo, mababalikan mo pa yung nakaraan. Di ba? Next is si VCS hosting. Ito, kapartner ito ng Git. Dito mo isasave yung mga repositories mo. Maybe di nyo naiintindihan, okay? Maybe hindi ko rin na-explain na maayos, pero pwede nyo siya panoorin sa YouTube. Itong mga sinasabi ko na dito is mga roadmap lang, okay? VCS hosting, number 1 dito si GitHub. Okay, GitHub. So, kasi nagamit si GitHub is provider siya ng internet hosting for software development and version control siya using Git. Okay, it offers that distributed version control and source code management functionality of Git. Okay? Yun. Basta yun. Yun na yun. Sunod is package managers. Okay. Kailangan nyo pa ba ito? Actually, hindi ko na kaya na-explain to eh. Pero sige. It allows you to manage the dependencies. Okay? External code written by you or someone else that your project needs to work correctly. Okay, yun na yan. Tagalogin nyo na lang. Yun na yun. Sunod, mamili ka ng framework. Okay? Number 1 framework natin dito is si React. Okay? Framework ito ng JavaScript. Yan yung pinaka-popular na front-end JavaScript library. Itong si React. Ginagamit siya bilang user interface. Pwede din siya makapag-render ng server using Node and Power Mobile apps gamit yung React Native. Next, CSS framework. Gamit dito sa Tailwind. Okay? Tailwind, yun. Pinakasikat yun. Tailwind. Nagpo-provide kasi siya ng Atomic CSS na nakakatulong sa atin para makapag-style ng components. Example is yung Flex PT4 Text Center and yung Rotate 90. Ganun. Can be composed to build any design directly on in your markup. Okay. After that, actually pwede na yun eh. Pero kung gusto niyo magdagdag, ito pa yung pwede niyo pang aralin. Yung CSS architecture, yung BEM, CSS preprocessors, yung SAS and PostCSS, mga build tools, mga module bundlers, task runners, linters and formatters, pag-test ng mga apps, gamit VTest and Jest, authentication strategies. Yan, napakarami niya. Pero yung mga sinabi ko na yun, yung paggamit ka lang ng framework, pag natuto ka na gumamit ng framework, pwede ka na maging front-end developer. Pwede ka na mag-apply ng job mo. So, next is back-end. Okay, back-end developer. So, as a back-end developer, ano ba yung kailangan mong malaman? Siyempre, kailangan mo din malaman kung paano gumagana yung internet. Okay? Gaya ng mga sinabi natin kanina, kailangan alam mo din yun. So, as a back-end developer, syempre nasa likod ka. Okay? Ikaw yung behind the scenes kung paano function ng website na yun. Okay? Una mong aralin, syempre. Okay, may ano dun eh. Okay. Syempre, unahin mong aralin is programming language.
Ano ba yung mga example ng programming language na maganda sa web? Siyempre, unang-una JavaScript. Okay, JavaScript, Java, C#, Python, PHP, Ruby, Go, and Rust. So in my case, mas master ko ang Java. Okay, Java and Python. Pero pinakamaganda talaga is JavaScript. Next, pagkatapos mo mag-aral ng programming languages na yan, syempre, aralin mo din yung version control system. Si Git. Okay? Si Git. After nun, yung hosting services, GitHub. Okay? Pagkatapos mo siyang aralin, itong Git and GitHub, ang kasunod mo is database. Pinakasikat dito is si Postgre and MySQL. So, saan ba ginagamit si database? Okay, sabihin natin relational database. Type siya ng database na nag-i-store and nagpo-provide ng access to data points na nagre-relate to one another. Okay, basta nag-i-store siya ng data. Yun yun. Si Postgre. Okay, Postgres. Hindi ko alam kung ano bigkas sa kanya. Pero yun yung magandang aralin. MySQL and Postgres. Postgres. Okay. Next, you need to know how to use APIs. Okay? You need to know how to use APIs. Ano ba si API? Okay, si API is Application Programming Interface. Yan. Imagine this. Okay, imagine this. Bakit kailangan mo mag-aral ng API? Si API, for example, sa isang restaurant, ang back-end natin is yung kitchen. And yung front-end natin is yung mga tables. Yan, yung counter. Yan, yun yung front-end natin. Sino si API? Siya yung waiter. Okay? Si waiter ang nagiging communicate ng siya yung medium ba tawag doon? Siya yung nakipag-communicate sa front end at back end para mag-communicate yung dalawa na yun. So ano ba yung example ng API? Okay, REST, REST. Okay. Representational State Transfer. Yun. Next. Actually, pwede na yun eh. After none, actually, pwede na yun. Pero, syempre, mag-aral ka din ng framework. Ano ba yung mga framework? Example ng framework. Kunyari, nag-aral ka ng Java. Gamit ka ng framework na Spring. And sa Python, Django. Yun. Pag JavaScript, Node.js. Kaya ko pa sinasabi yung framework na yan. Ano ba yung ibig sabihin ng framework na yan? Si framework kasi, isipin mo, ano siya, built-in code. Isipin mo, gusto mong gumawa ng pancake. Gusto mong gumawa ng pancake. Alam mo kung paano siyang gawin. Pero, dahil nga, minsan tinatamad ka. Okay? Pagka choice mo kung gagawin mo siya manually or bibili ka na lang ng mix. Okay? Choice mo kung lalagyan mo siya bibili ka pa ng baking powder, mga ganyan, yung mga harina, yung mga ganon. Or bibili ka na lang ng nakamix na. Yung ganon si framework. Built-in code na siya. Okay? Mas mapapadali kasi yung trabaho mo. So ako ba? Ano ba ang pipiliin ko dyan sa dalawa na yan? Front-end or back-end? Me personally, okay, mahina ako sa design. Mahina ako mag-drawing. Hindi ako magaling sa art. Okay? Wala akong creativity. Okay? Kaya dun ako sa logic side, sa back-end. Pero as a back-end developer, kailangan alam mo din yung basics ng front-end. Paano mo magagawa ng back-end yon? Paano magagawa ng back-end structure yun kung di mo alam kung paano gumagana yung front-end? Siyempre, aralin mo din yung basics ng front-end. Ano ba yung mga basics nun? Yung tatlo, yung big three. Yung HTML, CSS, and JavaScript. Okay? So, yun.
is sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. Okay? Kayo ba? Ano ba pipiliin nyo? Kung sakaling pala rin kayo maging developer in the future.